So, ang ibig sabihin pala nito ka, Eric, another proseso na naman ito. Magkakaroon ng proseso na naman para doon sa kung sino-sino mga individuals. Automatic si Joe Maciso na kasama na yan dyan. Kasi public knowledge na yan. Sino pa sa mga tingin mong public knowledge na automatic magiging na pwede nang kasama dito sa kinukonsider natin na mga teroristang grupo or individuals dito sa Pilipinas? Ang may mga na-execute na affidavit na ang ating mga former cadre and former rebels coming from the CPP and PNDF, I will identify them. Wala nang patupik-tumpik ito, Colonel. Si Zarate, si Ilago, si Gaite, si Kuliamat, si Brosas, si Castro. Ito sila lahat nagkukunwari, nagtatago bilang makabayan CPP party list. But they are CPP leaders. So all crimes attributable to the acts of terrorism ng CPP at ng NPA, they can now be criminally prosecuted. That's number one. Number two, itong mag-asawang Chamson, itong mga 22 na mga CPP, NPA, NDF operatives and leaders na pinakawala ni Pangulong Duterte on goodwill based on peace talks agreement, pero hindi na bumalik ng mag-collapse ang peace negotiation. May mga pangalan nito, yes. Yung mga nakakulong ngayon, sina Vic Ladlad, sina Adelberto Silva, marami ito. Sabi ko nga mga rogues gallery at mga police gallery and mga joint periodic status report na natitipon ng armed forces ng PNP at ng NBI, they can be validated with the support of former rebels and former cadre. Colonel Samudio, sir. And I think gusto kong emphasize ito. Hindi po mahirap identify sila kahit na nagtatago sila. Lahat ng mga open leaders and organizations ng organisasyon sa ilalim ng bagong alyansang makabayan, itinayo, pinamunuan at kinukumpasan niya ng Communist Party of the Philippines. So ibig sabihin, ang mga 7 to 10 leaders ng mga grupong ito, from national to regional down to provincial, they are also the Communist Party leaders. Paano? Yun kasi naging buhay namin. Yun ang naging status namin, yun naging gawain namin, yun ang naging karanasan namin. And I think based on that historical account, it will be very logical on the part of the security sector of Anti-Terrorism Council na magkaroon ng regional, national, provincial, and city level na monitoring ng network of terrorism na nasa ilalim ng network ng CPP at ng NPA na nasa area ng mga tinatawag na urban centers which are already identified previously. At kagaya ng mga nahuli na 7, Colonel, yung 7 na taga Metro Manila Regional Party Committee, na lahat mga leaders ng Regional Party Committee ng Metro Manila, lahat ito pinapalabas na mga aktivista lamang ayon sa abogado ng CPP na NUPL at pati sa karapatan. Those are classic cover-up story and maneuver na dapat ma-establish natin ng clearly and categorically dahil ito ang purpose ng batas. Abutin natin itong mga network na ito at papanagutin sa batas even if sila ay nagtatagot na kukubli sa mga legal channels and legal cover na itinatayo nila after na sa mga Sa Manila, nawalop talaga sila ka Eric, Yes, yung mataas na opisyal ng Communist Party of the Philippines ng New People's Army ay nawalop sila sa Metro Manila. Kaya nga ang kanilang pinag-iinitan ngayon ay si Attorney Villabert, si Judge Villabert. Kumbaga ngayon ay nakafocus yung kanilang effort kay Judge Villabert at yung nabanggit mo nga na hinaharas, ini-intimidate, na binubuli para gustong ipakita na kayo mga judge, wag kayong magkakamali na kalabanin kami. Kasi kami ay united kami, mahirap kaming kalabanin. But I'm happy naman na napakaraming mga organizations din tumutulong kay Judge Villabert at na-monitor ko kay Eric, pati yung sentimiento ng ating mga kabayan ay lumalabas na rin ngayon. So at last, naging matapang na tayo dahil sa tuloy-tuloy na pagsasalita ng mga former rebels natin sa ginagawa ng NTF-ELCAC, yung hands off our children. So ako nakikita ko ay sa daming approaches na ginagawa ng NTF-ELCAC ngayon ay babagsak ang
Communist Party of the Philippines, ang New People's Army, at pagdating pa dyan ay mabubulgar na rin ang koneksyon ng National Democratic Front. Ito in public alam na ng tao, but sa legal na pamamaraan tingin ko ito ay magagawa ng NTF-ELCAC para mapatotohanan sa legal na pamamaraan na ang National Democratic Front, itong mga organizations nito ay ginagamit sila na conduit, recruiter para doon sa mga umaakyat doon sa kabundukan. So pero ano ang namomonitor mo ngayon dahil siyempre nandiyan dyan, Communist Party of the Philippines, deklarado na ng ATF. Ito naman, di ba po, pwede naman itong questioning sa korte pa di ba? So sila is very solid sila, very organized sila. Meron silang, nakita ko na si Attorney Marlon Busantog. Very good, thank you very much. Makakasama na sa atin. So sila naman, ang nakikita ko dito, ka Eric, ay ang galing ng kanilang support system. May mga grupo nga sila ng mga attorney. Anong grupo ng attorney nila? Ang grupo ng attorney ng mga abogado ng Communist Party ay NUPL, National Union of People's Lawyers, pero ito ay CPP created, CPP led, at ito ay organized at pinamumunuan ng mga CPP kadre. Ang CPP Central Committee na law firm nila, ang pangalan niya ay Public Interest Law Center. Ibig sabihin po, malinaw po na ito ay bahagi ng kanilang panawagan na iharas sa pahinain ang ating judicial and legal system, including ang pag-challenge sa integrity ng court at integrity ng ating mga batas. Tama ito nilang binanggit mo, kailangan talaga natin palakasin ang public support system, ang suporta ng mamamayan at iba't ibang sektor sa ating judiciary, ating mga batas at iba't ibang mga components ng ating pagpapatupad ng stronger law enforcement and physical offensive laban po sa ginagawa na pangaharas, intimidation at mga pangbubulabog nitong CPP gamit ang kanilang mga maniobra sa laban sa ating batas. At mismo gamit nila ang ating mga batas. It is a very big challenge for us how to be effective sa pagpapatupad itong Anti-Terrorism Council resolution, including ang batas mismo ng anti-terrorism. Okay. So ang ibig mong sabihin talaga, ka Eric, itong grupo na ito ng mga lawyers ay expected na pagdating sa banda-banda dyan ay mag-iingay ito at gagawa ng paraan para questionin itong pagkakasama ng Communist Party of the Philippines bilang teroristang grupo ng sa Pilipinas. Expected natin yan, Colonel, and we are very thankful that lawyers like Attorney Busantog, Justice Angie Miranda, the Office of the Solicitor General, at iba pang mga grupo na nagpapatupad ng paninindigan for the integrity of our judicial and legal system ay malakas din ang loob. And through APA Pilipinas, we can encourage public support and multi-sectoral support for the strengthening of our judicial and legal system, including ang law enforcement at internal, para hindi po tayo ma-intimidate dito sa CPP-created group na tinatawag na NUPL at ang CPP Central Committee Law Office nila na tinatawag na PILC or Public Interest Law Center. So I think Attorney Samudio, sir, Attorney Marlon Busantog will have something to explain regarding this. Laban Pinas.